Isang mapagpalang araw po ng Martes, May 12, 2026. Meron po tayo ngayon na pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Bago ho natin simulan, palike and share po muna ako ng ating update. So sa kasalukuyan ho, ang Bagyong Kaloy ay naging isang ganap na po na low pressure area. Sa ngayon po, meron po itong lokasyon na 415 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. So ang parte po ng Eastern Samar, Eastern Visayas ay wala na pong direktang epekto dito nga po sa Bagyong Kaloy na ngayon ay isang ganap na po na low pressure area. Bagamat kung makikita ho ninyo sa ating screen, ito po ay mas humihina pa at nalulusaw din dahil po sa init dulot po ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Meron pa rin po itong lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at meron pagbugso na umaabot sa 55, pero ito yung malayo naman o nasa labas po ng ating Philippine landmass. Kumikilos naman po ito pa northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ilang oras din simula ngayon, magiging isang kumpol na kaulapan na lamang po ito at wala na pong magiging direktang epekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ngayon naman, naglabas po ang pag-asa ng panibago pong tropical cyclone threat potential. Pagitan po ng May 11 kahapon po hanggang sa May 17, ito nga pong Bagyong Kaloy na ngayon ay LPA na lamang, pahina po ng pahina. Meron tayong nakikita sa may bandang silangan po ng Mindanao na panibagong low pressure area. Medyo malayo pa naman ito, nasa low chance na category at makikita nyo sa ating screen. Etong nakadilaw po na yan. Pagitan naman sa week 2, May 18 hanggang sa May 24, lalapit po itong low pressure area dito sa may silangan po ng Mindanao. So ito yung iba sinasabi sa ibang update na kasunod na bagyo pero hindi pa natin yan categorize o masasabi bilang isang bagyo. Dahil sa ating tropical cyclone threat potential, nakikita na isa pa lamang din ito na low pressure area. Ito po ang paalala ko, nasa transition period po tayo. Ngayon, sunod-sunod po yung mga LPA na nakikita natin at papalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung senyales ng pagbalik po or pagkakaroon po natin ng habagat o southwest monsoon. Pero bago po ang southwest monsoon, mararanasan muna natin yung southwesterly wind flow o mahinang hanging habagat. Ang habagat po ay nag-a-attract o nagpapalakas ng mga sama ng panahon tulad ng LPA, bagyo, natitrigger yung mga bagyo at hinihigop niya yung mga hangin po na meron sa paligid tulad na lamang ng easterlies. Kapag nabuo na po ngayong katapusan ng May hanggang sa first week ng June ng habagat, more o mas marami po tayong mga pag-uulan na mararanasan. Ngayon po ay papasilip po sa inyo yung ating pinaka-live na mapa at makikita nyo mabuti ngayon yung kondisyon at lagay po ng ating panahon. Pati na rin po yung dating Bagyong Kaloy na ngayon po ay isang ganap na lamang po na low pressure area. Marami po mga kababayan natin ang naghihintay ng mga pag-uulan at tabigo naman tayong makaranas ng mga pag-uulan. Pero parte ng Eastern Visayas, yung ibang lugar ho dyan, bandang hapon nakaranas ng mga pag-uulan. Kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live na mapa, ito po isang ganap na lamang na LPA at wala na po itong direktang epekto. Bagamat nakikita nyo mabuti yung sirkulasyon niya nandito, hindi na po yan nagkakaroon ng malakas at malawakang epekto dito po sa bahagi ng Eastern Visayas. Kung may mga epekto man, maulap na kalangitan lamang at kung magkaroon ng mga pag-uulan, bahagya lamang po. Ang pinaka main weather system po natin na nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ang easterlies pa rin o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko na nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang easterlies po ay nagpo-produce ng mga local thunderstorms bandang hapon at sa gabi. Kaya naman kung mapapansin ho ninyo, simula umaga pa lang hanggang sa tanghali, sobrang maalinsangan na ang init. Umaabot po ng 40 degrees hanggang 45 degrees Celsius ang init po sa parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil po yan sa easterlies. Pero tulad po na aking sinasabi,
ilang linggo din kasi yung tinatawag natin na transition period sa pagbuo o muling pagbuo ng hanging habagat or southwest monsoon. Ang mangyayari ho dito, magkakaroon tayo ng tinatawag na frontal system na manggagaling po dito sa may bandang hilaga po ng Luzon na siya namang makakaapekto para po mabuo yung southwesterly wind flow o yung mahina pong habagat. After po ng southwesterly wind flow, mabubuo na po yung southwest monsoon o hanging habagat. Pag direkta ng nabuo ang habagat, hindi na po ito basta-basta mawawala dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung titignan naman natin, wala pang sirkulasyon ng hangin. Dito po yan banda mabubuo. At ito po, ang kaibahan po ng meron tayong habagat sa wala. Ang habagat po ay nagdudulot ng mga pag-uulan kahit wala pong bagyo, lalo na sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, no? Pero kahit nasa kanlurang bahagi ng bansa itong area po ng habagat o southwest monsoon, apektado at makakaranas pa rin ng mga pag-uulan ang bahagi po ng Luzon, Eastern Visayas at Mindanao dahil sa mga local thunderstorms. Nagdudulot din ng mga local thunderstorms eto nga pong habagat o southwest monsoon. Kaya naman ngayon po ay i-enjoy na natin yung magandang panahon, swimming, outing, lahat po yan dahil pagdating po ng katapusan ng May, first week po ng June, simula June, July, August, bare months, dyan na po yung mga pag-uulan na ating mararanasan. Ngayong Mayo, sa pagkatala po ng pag-asa, nasa 1 hanggang 2 bagyo lamang po ang ating namamonitor at nakakaisa na tayo. Etong bagyong Kaloy, pangatlo pa lamang po ngayon 2026 at unang bagyo naman po sa buwan po ng Mayo. Meron pang isa at nakita naman natin yung LPA na yun. Pinakita ko sa inyo, nandito yung sirkulasyon ng LPA. Yan po ay nasa low chance sa category at hindi rin natin tinuturing na magkakaroon ng direktang epekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yung LPA na low chance ng category, magbabago pa yon. Pwede pong lumapit yun, no? Sa sinasabi ko na petsa. Ito, tandaan po ninyo. Ang petsa po natin mga kababayan ko doon po sa LPA ay sa pagitan po ng May 18 hanggang sa 24, papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Same scenario din sa pwedeng daanan po o dinaanan itong bagyong Kaloy. Bagamat nakikita sa ating tropical cyclone threat potential na yung LPA na yon ay low chance pa rin hanggang makapasok sa ating PAR, pwede itong magdulot ng mga pag-uulan dito po sa parte ng silangan po ng Mindanao at silangan bahagi po ng Visayas. Maging handa at maging alerto na lamang tayo dahil nga po pabago-bago ang panahon natin ngayon, pero yung mga senyales na malapit na tayo, papunta na tayo sa tag-ulan, nangyayari na po ngayon. Yung ibang sinasabi bakit to naglabas yung pag-asa noong nakaraan ng Super El Nino, bakit to eto matag-ulan na tayo. Ang Super El Nino o yung malawak na El Nino, malakas na El Nino, mararanasan late 2026 pa. So wag tayo masyadong atat dahil nga po meron tayong sinusundan na kategorya, may sinusundan tayo na sistema kung kailan pumapasok po ang tag-ulan sa ating Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan ko, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather updates sa lagay ng ating